Magandang gabi po sa ating lahat. Malaki pong privilege ngayon na nandito ako sa inyong harapan, kahit virtual lang, at mag-speak po about my testimony kung paano ako binago ng Lord. Ako po pala si John Mark Indak Esplana from Mindanao, sa Tagapikanan, Kumalarang, Zamboanga del Surco. So, maningkamot ko nga magtagalog kahit yung Tagalog ko po ay pang Manny Pacquiao at pang Aling Jonesha. Pero sisikapin ko pong magtagalog ngayong gabi. So lumaki po ako sa malaking pamilya. Malaki kasi nga 11 kaming magkakapatid. 4 na lalaki, sunod-sunod, tapos 6 na babae, tapos ako ang pang-11. Tapos sabi nung mama ko ba na sana yung pang-11 na daw na anak is payag na daw siya na maging babae. Pero sad to say kasi hindi man natuloy na maging babae. Uy, parang yung heart lang man yung naging babae. Pero in Jesus' name, binago na ng Lord. Hallelujah. So, ngayon, kahit hindi natuloy yung desire na maging babae yung 11 na anak ni Mamang, pero naniniwala ako na sa Ginoo wala gid siya nasayop kung asa man ko niya gibutang nga lawas. So nagdako ko, lumaki po ako na parang yung kasabayan ko po yung mga kapatid ko na babae, yung kasabayan ko mga pinsan ko na babae, kaya yung mga nilalaro namin dati is mga Barbie, mga mga manika ba. Pero I really thank the Lord kasi nga hindi inalaw ni Lord na magpatuloy yung buhay na iyon. So, na save po ako. May isa pong youth na ganito din yung galaw pero nagasimba siya. Tapos siya yung sinusundo niya ako every Sunday nung last 2009 para makapag-church ako. So, you know what? Parang isang taon niya akong sinusundo ba para magsimba talaga ako. Pero way pala yun ni Lord. Tapos, nung isang gabi, nung college ako ba, doon ko talaga na-encounter si Lord. Galing ako ng inuman. Tapos pag uwi ko ba, tapos kadilim ng boarding house. Tapos may anuman kami, yung portable. Tapos inon ko ba yung USB. Nag-sounds man na yung music na sa matag adlaw, gusto ko. Tapos nagaiyak ako kay Lord, nagahingi ako ng tawad kay Lord. Sabi ko sa kanya na parang ayoko ng ganitong buhay, ayoko, parang wala bang goal yung buhay ko na yun. Tapos sabi ko, Lord, ilipat mo ako sa college na ito. Tapos yun nga, nung summer, inas ako ng kuya ko na parang, saan ka ba nag-aral? Tapos sabi niya na, sige, ilipat kita. Tapos yung alam mo, good na kung saan niya ako nilipat, doon sa pinag-pray ko kay Lord na pag ilipat niya ako doon sa college na yun, magbago talaga yung buhay ko. Tapos yun nga, inalaw ni Lord. Naglipat ako ng St. Columban College sa Pagadian City. Nagkuha ako ng accountancy. Tapos yung trabaho ko noon, ano ko noon is ano na lang, boarding house, simbahan, tsaka eskwelahan. Yung naka-encounter na ako kay Lord, grabe yung sabi ko kay Lord na parang hindi ko ma-contain yung love ni Lord ba na umuumapaw sa akin na kahit grabe yung pinagdadaanan ko, grabe yung mga bad times, yung mga hindi na maganda yung mga ginagawa ko kay Lord, pero pinapatawad niya na ako. Saka nung time na tinawag na ako ng Lord na maging pastor, pagpasok ko sa Bible School ba, parang ako hesitate kasi nga yung galawan ko anuman. Parang akala ko brusko na yung lakad ko, pero pag nakikita ng iba, pang Catriona agreement pala yung mga lakad ko. Tapos akala ko na parang brusko na ako. Pero nung time na yun na nagpasok ako sa Bible School, may isang teacher ba na nag-ask sa akin na John Mark, tulungan mo good kami dito. Tapos sabi ko, wala ka Lord, kanang alsahon ko bugat ba nga, kanang bugat kay nga kaang, unya dako kay bulak. Lord, saan man ako ni nga, pasi masakpan ko ani nga. Mas masakpan ko mga kanang baka maalata na arang ko ka yuya, pero nalagpasan ko yung time na yun. Tapos nung nasa dorm na ako, hindi ko man alam pala na yung mga
lalaki doon, kay okay lang pala maghubad kasi iba man yung lalaki, tapos iba yung babae. Tapos sabi ko, hala, pag maligo man sa CR, tapos parang andis lang ba yung mga, yung mga lalaki ko, Lord, saan man ito noon? Bakit ngayon lang ito? Parang ganun ba? Pero, nung goal ko nga nag-Bible school ko, God kay, yung mabago talaga yung buhay ko. You know what? Every night, nagapunta ako sa chapel. Nagkaiyak kami kasama yung mga classmate ko, pinagpiprehan, pinaglilihan talaga. Grabe yung mga in Jesus name nila sa akin para maalis yung mga bad spirit na nandun sa akin ba. Tapos yung iyak ko kay Lord na, Lord, nandito ako para magbago. Kaya yung time na parang na ano na ako ba kasi parang yung iba na sa akin na parang if you are a boy, act like a boy. Yung boses ko daw, parang iba yung boses ko. Kasi nga, pag may magtawag, naka-assign man ako sa office sa MRBC, no? Pag may magtawag sa akin sa telephone, kay magsabi man sila na, ma'am, kasi daw yung boses ko pang babae. Tapos sabi niya, hello ma'am, para sa ako mag-ano din ako na, hello? Ughara man noon ko. So, nagka-struggle ko ato nga time, but that time nga nanilhig ko sa MRBC, ingon ang Holy Spirit sa ako. The Holy Spirit spoke to me that time na it's not about my voice, it's not about my action, but it's all about my devotion to the Lord. That's why those time, yun yung nagpapalakas sa akin na parang it doesn't matter kung ano yung galaw ko, yung boses ko, but what matters most is my heart, my devotion before the Lord. So, yung time na parang nag-desire na nag-graduate na ako, parang after how many years sa Bible school, yung nakatuga, nagud ako good, nag-stand talaga ako sa gate ba, tapos sabi ko na, Lord, you prove them wrong, yung mga tao na magsabi na hindi ako makagraduate kasi ganito yung mga galawan ko. Pero hindi inalaw ni Lord yun. Kasi nga yung desire niya, yung desire ko ang inalaw ni Lord na makagraduate ako, tapos makapag-minister ako. Nung nasa field na ako, umuwi ako ng Pikanan at nag-serve doon ako sa home church namin. Yung desire ko na, Lord, yung mga kasabayan ko ba na minyo naman, ako ba mahigugman? Na ba mahigugman ako, Lord, nga kanang kiay man ko. Na time ba nga nag-drive ako ng motor. Yung motor ko kasi Mio na Fink, favorite ko. Mio na Fink yung motor ko. Tapos sabi ko, Lord, kanang tagay ko partner, bigyan mo ako ng partner na babae na yung makakasama ko talaga sa ministry. You know what? Specific talaga yung pray ko na pastor's kid. Nag-aaral sa MRBC. Pangalawa, yun yung nag-aaral sa MRBC. Pangatlo, teacher yung natapos niya na kurso. Tapos pang-apat, kay yung maganda ba? Tapos pa after ko nag-pray no, parang ay natawa ako sa sarili ko na, Lord, meron pa kayang magagusto sa akin na ano yung manyo mga galaw ko. Pero I really thank the Lord kasi nga nung January 1, 2022 dumating yung babae na preserve ni Lord para sa akin. You know what? Anak siya ng pastor. Natapos niya yung degree niya sa general education sa elementary. Tapos nung time na yun, nagbisita siya sa amin kasi yung papa niya, pioneering pastor namin sa Pikanan. Tapos nagsama siya doon sa Pikanan from Bukidnon kasi nga gusto niyang makita yung pioneering churches ng papa niya kasi nag-aaral siya sa MRBC during that time. So pang-tatlo na at tapos pang-apat. Of course, maganda, masuroy sa mall. Praise the Lord. And the Lord answered all my desire and prayer. So gusto kong ipakilala sa inyo ngayong gabi ang napangasawa ko po. Yes, hindi po ako nag-iisa ngayong gabi kasi kasama ko po yung wife ko and I'm proud to introduce to you. Yes, binago na po ako ni Lord at may asawa na po ako. Siya po si Pastora Amaze. Hi everyone!
Good evening. Praise the Lord. I believe that it's not an accident po na nandyan ka ngayon sa iyong upuan. Pang Manny Pacquiao ng Tagalog. Praise God for this moment that I can share my testimony to all of you. It is a great privilege. Glory to Jesus. So this is my story. Back in 2015, that was in college years, I turned away from God. I was addicted to pornography, masturbation, fornication. I was bisexual. Had both a girlfriend and boyfriend. And you know what? Every day I scheduled sin in my life. Yet even in my sin, I still serve in church. I still lead praise and worship, teaching the children about who Jesus is, preaching the good news to other people. Deep down in my heart, I knew I was a carnal Christian. Jesus was not the Lord and Master of my life anymore. And it breaks my heart po na nasasaktan ko palagi ang damdamin ng Panginoon. There is something inside of me that really longing. There's something inside of me that is longing to be free. That is longing na makalabas po sa cage. One day, while sitting alone, God spoke to my heart. He said, Amaze, what if I return today? Will your soul go to heaven? Whoa. That one question pierced my heart. That one question broke my heart. But those words, that one question became my turning point. Then I told the Lord, God, I won't let my past go to waste. Use it for your own purpose. And then in January 1, 2021, I surrendered my life to Jesus, trusting Him, believing Him to mend the broken pieces of my heart, trusting Him to lead me wherever He wants me to go. And in February 14, 2021, I was invited with a purity event, and I stood up before 120 young people and shared my testimony and praised the Lord, for He used me mightily and powerfully for His kingdom. I believe that there are people, there are captives na naging free po. And it's proven and tested dahil marami po sila ang nag-message sa akin that they are so blessed hearing my testimony. And my declaration in my life every day, because I do believe that there is power at the tip of our tongue. So I declared positive words over my life, and I declare that my past will become a great and living testimony for His glory. Na-amaze po ako kay Lord dahil the moment na lumabas po ako sa lungga ko, every month po may ginagawa si Lord sa buhay ko. And in March 2021, I received my calling. It says in Isaiah 42:6-8, I, the Lord, have called you to demonstrate my righteousness. I will take you by the hand and guard you, and I will give you to my people Israel as a symbol of my covenant with them. You will be a light to many nations. You will open the eyes of the blind, free the captives from prison, releasing those who sit in dark dungeons. For I am the Lord, and that is my name. I will not give my glory to anyone else, nor share my praise with carved idols. Today, I boldly declare, from bisexuality to a highly favored woman, daughter of God. Praise the Lord. Yes, it hurts to be hurt. Hindi po madali ang mag-move on. Pero ang mas masakit ay yung palagi nating nasasaktan ang damdamin ni Lord.
My life is a living proof of His transforming love. And I do believe that God is so willing to transform those who are willing also to be transformed. Praise the Lord. Salamat kaayo sa Ginoo. Salamat Holy Spirit for changing us, for transforming us for His glory and honor. I know that our life before is not easy, hindi madali kasi nga we are imprisoned by Satan, we are attacked by Satan, but we thank and praise the Lord kasi nga binigyan niya kami ng kagawasan. We gave us freedom to live. At saka pinili talaga namin na parang dati manggod we have a choice kung sundin ba namin yung laman namin or sundin ang will ni Lord, but we choose to serve the Lord kasi nga ang pagsunod na sa Panginoon ay pagpili, kapatid. That's why if you have struggled the same as us, sa amin ni Pangga, I call her Pangga. Pero kung may mga struggle man tayo or siguro you have different struggle, but the same lang ang gawin natin is kailangan nating piliin si Lord. And you know what? Hindi madali kasi nga nung time na nag-decide ako na mag-serve kay Lord, pabalik-balik sa mind ko yung mga about you, sa past ko, yung mga gwapong lalaki na makikita ko. Pero the Lord always reminded me na I need to die every day. Kailangan mamatay talaga yung daan nga, John Mark, because yung dati na ako. Kasi nga sabi na sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Praise the Lord kasi nga yung 'di ba yung sabi ko na may prayer request talaga ako na makita ko yung babae na gusto ko. Tanungin natin ngayon si Pastor Amaze kung bakit niya ako nagustuhan na kiay man ako. Kimbot. Feminine. Dati po, ayoko talaga sa mga tomboy, mga bakla. Ayoko sa ganyan talaga. Pero pina-experience sa akin ni Lord. And the moment I saw Pangga, the moment na nakita ko si Pangga, nawala lahat. Wala akong makitang flaws sa buhay niya. Hindi ko makita yung pagka-feminine niya. Ang nakikita ko lang ay ang love ni Lord sa kanya. Yeah. And sabi ko sa yung wedding vow, sabi ko sa kanya, Pangga, I promise to love you kahit mas kembot ka pa kaysa sa akin. So yun po, yung nakikita ko kay Pangga. Praise the Lord. Ako naman, kasi nga siya yung lahat ng list sa prayer request ko. Siya kasi nga pastor's kid, tapos nag-graduate siya ng ano yun? Education, tapos nag-aral siya ng MRBC, tapos pastor's kid. At saka yung maganda, masuroy sa mall. So ngayon, presently, we are now in Lakewood, Zamboanga del Sur. Nag-pioneering po kami sa Subanen Tribes. 2 years na po kami dito. And siya nga, BEd man siya, ako secondary, but we choose to serve God. Yung parang hindi kami nagtrabaho, parang full-time talaga yung work namin kay Lord. And we provision. Until now, we see provision from the Lord talaga na hindi niya kami pinabayaan. Kasi nga, pioneering pa kami. Pero nakita namin ang move ni Lord dito sa Lakewood. So, baka makalaag mo diri sa Lakewood pohon, maka-visit mo sa Lakewood, you can come and see us. So, yun lang. Yun yung desire namin na dati, grabe yung pinagdaanan namin kung saan man kami ngayon, it is by the grace of God. Dahil sa grace talaga ito ni Lord. It's not easy. Marami talagang basher before. But we thank and praise the Lord today kasi nga until now kasi nga nalagpasan namin yun lahat. So ngayon, we are in love sa isa't isa kasi nga may baby na din kami. Kung hindi namin pinili yung magbago dati, siguro hindi namin nakita ang blossom namin ngayon. Si
Say hi. Ito po. Blow a si- kiss. Blow a kiss. Precious Blossom Galvez. This is our Estrada. daughter, Yeah. Precious Blossom. God bless everyone. Maraming salamat po kay Ninang Lizelle at saka kay Ninong Alvan for the opportunity. Thank you po. Thank you and God bless everyone. Say bye-bye, bye-bye.